Ayan mga ka-VVS, heto na naman ako sa ating Voice and Vision Stories channel. Di ba ang saya-saya nating magkwentuhan? Ngayon, sisiguraduhin kong hindi kayo aantukin kasi may ibabahagi ako sa inyong kwento na parang pelikula. Pero ang galing nito, totoo ang lahat. Sabi nga ng mga lolo at lola, hindi natin maintindihan ang nangyayari ngayon kung hindi natin alam ang nangyari kahapon. Kaya humanda na kayo, umupo ng maayos at makinig sa kwento ng dalawang malalaking gulo sa mundo. Ang unang digmaang pandaigdig at ikalawang digmaang pandaigdig. At tatalakayan din natin kung paano ang mga aral mula sa mga gerang ito ay nagagamit ngayon para maintindihan ang ilang pandaigdigang usapin sa ekonomiya at kapangyarihan kung saan ay may malaking papel ang mga bansa, kasama na ang China na sa kasalukuyan ay pinagmumulan ng ilang pandaigdigang tensyon at alalahanin. Tara, simulan na natin bago pa mag-ring ang bell at mag-snack break. Ang simula ng malaking gulo, ang unang digmaang pandaigdig o World War I. Sabi ng matatanda, dati raw, ang Europa ay parang isang malaking klase. Yung mga bansa parang mga bata na may kanya-kanyang daw gustong gawin. Magaganda ang kanilang mga lugar, pero sa loob ng puso nila may konting galit at inggit. Parang sa school lang din, di ba may mga classmates na may secret gigil sa isa't isa? Maraming dahilan daw kung bakit nagsimula ang World War I. Hindi yan basta-basta lang nangyari. Ito ay may 4 na pangunahing rason. Number 1, pagpapalakas ng militar. Imagine nyo mga ka-VVS, ang bawat bansa ay parang mga batang nagpapaligsahan sa laruan. Sino ang may pinakamaraming baril? Sino ang may pinakamalaking robot? Ganun sila, nagpapalakas ng kanilang mga sundalo at armas. Gusto nilang maging pinakamalakas. Dahil dito, natatakot ang ibang bansa. Kaya naghahanda rin sila. Parang flexan ng skin sa online games, pero armas at sundalo ang pinaglalabanan. Number 2, mga kasunduan ng pagkakaibigan. Nagkaroon daw sila ng mga barkadahan o kasunduan. Nagkakasundo sila na magtulungan at ipagtanggol ang isa't isa kapag inatake. Pero, ang problema, kapag nagsimula ang isang maliit na away, parang simpleng pikunan, mabilis itong lumalaki. Isang kurot lang, buong barkada na ang magbubunuan. Number 3, pag-aagawan sa lupa at yaman. Marami raw silang inaagawang lupain sa iba't ibang sulok ng mundo, lalo na sa Africa at Asia. Akalain ninyo, parang naglalaro sila ng Monopoly, pero ang stakes, totoong mga lugar at yaman. Gusto nilang kontrolin ang maraming lupain para maging mas mayaman at mas makapangyarihan. Natural lang na mag-aaway sila kapag nag-aagawan sa iisang bagay, di ba? Number 4, matinding pagmamahal sa sariling bansa. Maganda raw ang pagmamahal sa sariling bayan. Yan daw ang pinakamahalaga. Pero minsan sumusobra kapag iniisip ng isang bansa na sila lang ang pinakamagaling o sila na lang ang may karapatan sa isang lugar at ayaw nilang magpasakop sa iba. Nagdudulot ito ng away. Parang sa bahay lang, di ba? Kapag feeling mo ikaw ang boss at ayaw mong makinig sa iba, nagkakaproblema. Pero ang talagang nagpaapoy sa lahat mga ka-VVS ay ang pagpatay raw kay Archduke Franz Ferdinand. Siya raw yung magiging hari ng Austria-Hungary noong June 28, 1914. Pinaril daw siya ng isang batang lalaki na si Gavrilo Princip. Akalain nyo, isang bala lang pero parang kinurot ang higanteng natutulog. Nag-umpisa ang isang napakalaking gulo. Natural, galit na galit ang Austria-Hungary. May suporta pa sila ng Germany. Parang may kuya na kakampi. Kaya binigyan nila ng mahirap na utos ang Serbia. Humingi ng tulong ang Serbia naman sa Russia. Parang tumawag sa ate. Ayan na, nagtuloy-tuloy na ang sunod-sunod na deklarasyon ng gera. Una, idineklara ng Austria-Hungary ang gera sa Serbia. Pero nag-prepare ang Russia. Yan sumunod naman, idineklara ng Germany ang gera sa Russia at France. At sa huli, sumali naman ang Britain nang lusubin ng Germany ang Belgium. Sa loob daw ng isang linggo, halos buong Europa ay nasa digmaan na. Boom! Parang nag-explode ang playground.
Sino pa ang makasama sa unang digmaang pandaigdig? Sabi ng matatanda, dalawang malalaking barkadahan ang nag-away. Ito ang Central Powers na mga kilalang kontrabida sa kwento at ang Allied Powers na bida naman. Sa Central Powers, sila ang Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire na ngayon ay Turkey at Bulgaria. At sa Allied Powers naman, sila ang France, Japan, United Kingdom, kasama dito ang Canada at Australia, Russia, na umalis din sa bandang huli parang nag-quit sa laro, Italy, na lumipat ng kampo, akalain ninyo, at Estados Unidos, na sumali bandang huli para naman silang latecomer pero malakas. Alam nyo ba mga ka-VBS, kahit malayo, tumulong din ang China sa gera. Nagpadala sila ng mahigit 140,000 Chinese laborers sa Europa para tumulong sa pagtatayo ng mga kalsada, pag-aayos ng riles, at paggawa ng mga gamit para sa digmaan. Sila raw ang unsung heroes sa likod ng labanan. Sumali rin ng China sa allies para maipaglaban ang kanilang mga lupain. Ang nakakalungkot na kwento at ang pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig daw mga ka-VBS ay isang masamang panaginip. Milyong-milyong sundalo ang namatay sa mga trenches. Ito yung mahabang hukay. Gamit ang nakakatakot na sandata tulad ng tangke at poison gas. Natapos daw ito noong November 11, 1918. At pagkatapos daw ng gera, pinilit ang Germany na pumirma sa isang kasunduan, ang Treaty of Versailles. Napakabigat daw ng mga kondisyon nito, kaya nagalit at nahirapan ang mga taga-Germany. Parang napagbayad sila ng utang na hindi matapos-tapos. Para bang hindi pa sapat ang hirap, sumiklab din daw ang Great Depression sa buong mundo noong mga taong 1930s. Maraming nawalan ng trabaho at nagutom. Sa panahong ito raw ng kalungkutan, doon naman lumabas ang mga delikadong tao, parang mga supervillain sa mga kwento. Sa Italia, si Benito Mussolini ang namuno. Gusto niya na maging super powerful ang Italia. Sa Japan naman, lumakas ang mga sundalo at nagsimula silang manakop. Tulad ng Manchuria sa China, gusto nila ng mas maraming lupain at yaman. At sa Germany naman, doon naman daw lumabas si Adolf Hitler at ang kanyang grupo na Nazi Party. Ginagamit niya ang galit at hirap ng mga tao para mangako ng kagandahan. Pero sa pinakamalungkot na paraan. Naku, napakadelikado talaga kapag nakumbinsi mo ang mga tao sa maling idea. Ang pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan na mga ka-VBS, unti-unti raw sinira ni Hitler ang mga kasunduan. Muling pinatayo niya ang hukbo ng Germany at sinakop ang mga lupain. Hinayaan lang siya ng Britain at France sa pag-asang titigil siya. Parang hinayaan mo ang isang muli ng mga api sa pag-asang titigil. Pero nagkamali raw sila. Ang pinaka-nakakagulat daw noong August 1939 ay ang pagkasundo ng Germany at Soviet Union sa Molotov-Ribbentrop Pact para hindi sila mag-atakayan. At ang mas nakakatakot daw ay ang palihim pa silang nagkasundong hatiin ang Poland. Akalain ninyo, lihim na deal. So noong September 1, 1939, sinalakay ni Hitler ang Poland gamit ang kanyang mabilis na blitzkrieg o lightning war tactics. Parang nag-flash ang kidlat sa bilis ng pag-atake. 2 araw pagkatapos noon, September 3, 1939, idineklara na raw ng Britain at France ang digmaan sa Germany. At ayan na mga ka-BBS, nagsimula na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang takbo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa simula raw, mabilis ang pag-usad ng Germany. Sunod-sunod nilang nasakop ang maraming bansa, pati ang France. Akala mo matibay pero bumagsak. Tanging ang Britain na lang ang hindi sumuko at matagumpay silang nakipaglaban sa langit
sa Battle of Britain. Sabi nga ng Prime Minister nila na si Winston Churchill, hindi kami susuko kailanman. Pero ang pinakamalaking pagkakamali raw ni Hitler ay nang lusubin niya ang Soviet Union noong June 1941 kahit may kasunduan sila. Naku, parang sinuway niya ang sarili niyang kasunduan. Ito ang nagbukas ng Eastern Front na naging pinakamadugo at pinakamalaking labanan sa lupa sa kasaysayan. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, tuloy ang pananakop ng Japan. Pero alam niyo ba mga ka-VVS, matagal nang lumalaban ng China sa Japan. Simula pa noong 1937 sa Second Sino-Japanese War. Ito ang isa sa pinakamadugong bahagi ng digmaan bago pa man sumali ang Amerika. Dahil sa atake ng Japan sa Pearl Harbor sa Hawaii noong December 7, 1941, ginulat nila ang Amerika. Kaya formal na sumali ang Estados Unidos sa digmaan. Doon daw talaga naging global ang gera kasi pumasok na ang higante sa laro. Ang mga magkakakampi, the Allies, at ang kanilang plano. Sino-sino ba daw mga ka-VVS ang mga nagkakampihan para sa labanan sa kasamaan? Sila ang mga allies. Una na dito ang United States. Sila ang may-ari ng Marvel movies. Sumunod naman United Kingdom, ang bansa ng Queen. At pangatlo, Soviet Union, ngayon Russia at iba pa. At ang China, sila raw ang tinatawag na Big Four Allied Powers. Ang kanilang pangunahing plano ay unahin si Hitler. Sa Europa, binomba ng US at UK ang Germany at nagbukas sila ng isang malaking labanan sa D-Day noong June 6, 1944 para palayain ng France. Grabe daw yan, libo-libong sundalo ang lumapag. Ang Soviet Union naman ang lumaban ng matindi sa Germany sa Eastern Europe, lalo na sa Battle of Stalingrad na bumago sa takbo ng gera at sa Europa. At sa Asia naman, ginamit ng Amerika ang strategy na island hopping. Parang unti-unti lumapit sa Japan para ka lang naglalaro ng checkers, pa isa-isa lang ang move. Noong August 6 at 9, 1945, ibinaksak daw ang mga atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Naku, doon daw talaga nagulantang ang mundo. Ibang klase raw ang lakas ng bomba na yon. Ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa huling bahagi raw ng gera sa Europa, nagpakamatay si Hitler. At noong May 8, 1945, idineklara ang VE Day o Victory in Europe Day at sumuko na dito ang Germany. Nagdiwang daw ang buong Europa. At dahil naman sa atomic bombs, formal na sumuko ang Japan noong September 2, 1945 at nag-declare naman ng VJ Day o Victory over Japan Day. At sa wakas, sabi ng matatanda, tapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang aral ng kasaysayan at ang ngayon. Ayan mga ka-VVS, ang dalawang digmaang pandaigdig na ito ay nagdulot ng hindi masukat na paghihirap, pagkawasak ng mga bahay at pagkawala ng milyong-milyong buhay. Walang nanalo sa gera, puro talo, sabi ng matatanda. Pero mula sa abo ng digmaan, nagsimula ang mundo na magtayo ulit. Nagtatag ng mga grupo tulad ng United Nations para maiwasan ang muling pag-ulit ng ganitong kalamidad. Ang bait nila, di ba? Ang kwento ng unang at ikalawang digmaang pandaigdig ay isang paalala sa atin ng kapangyarihan ng galit at ng kahalagahan ng pagiging magkakaibigan at payapa. Ngayon mga ka-VVS, kung titingnan natin ang mundo, marami tayong makikitang aral. Kung dati, ang Germany at Japan ang itinuturing na medyo bad guys dahil sa kanilang pagiging agresibo, ngayon naman, ang China ang sentro ng usapan at kung minsan ay may mga bansang nakikita sila bilang kalaban o problema. Bakit nga ba nagkakaganito? Ang China ay lumakas ng husto pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, lalo na sa pera at negosyo. Naging pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo at napakalaki ng impluwensya nila sa pagbebenta at pagbili ng mga bagay-bagay sa buong mundo at sa mga bagong technology. Pero kasama ng paglago nito, may mga issue ring lumitaw na nagdulot ng tensyon lalo na sa kalakalan.
mas malalim na pagtalakay sa isyu ng kalakalan ng China. Sabi ng mga matatanda, hindi lang daw sa lupa ang usapan, kundi pati na rin sa paraan ng pagnenegosyo. Bakit nga ba may alitan sa kalakalan ang China sa maraming bansa? May tatlong pangunahing punto dito. Number 1, pagnanakaw ng idea at sapilitang paglilipat ng technology. Isipin niyo mga ka-VVS na kayo ang lumikha ng isang bagong laruan, isang robot na lumilipad. Pinaghirapan niyo ito. Yan ang inyong intellectual property o mga idea ninyo na kayo lang ang may-ari. Pero, paano kung bigla na lang may ibang kumpanya na kokopyahin ang disenyo ninyo o mas masahol pa na nakawin ng plano nyo at gagawa ng sarili nilang version na mas mura at ibibenta sa merkado? Yan ang nangyayari sa issue ng IP theft o pagnanakaw ng idea. Ang China, lalo na sa nakaraang mga taon, ay inakusuhan ng maraming bansa, lalo na ang Amerika, ng malawakang pagnanakaw ng mga idea at technology mula sa mga kumpanya sa ibang bansa. Nangyayari ito sa pamamagitan ng cyber espionage, pagnanakaw ng impormasyon sa computer, o sa forced technology transfer o sa pilitang pagtuturo ng technology sa Chinese partner kung gusto nilang magnegosyo doon. Kilala rin ang China bilang malaking pinagmulan ng mga peking produkto or counterfeit goods. Ang ganitong mga gawain daw ay nagbibigay sa mga kumpanya ng Chino ng hindi patas na kalamangan. Number 2, tulong mula sa gobyerno at hindi pantay na labanan. Sabi ng mga matatanda, ang gobyerno ng China daw ay nagbibigay ng malaking tulong sa kanilang mga pabrika, lalo na sa mga gumagawa ng bakal, solar panels, at mga electric cars. Ang mga tulong na ito ay maaaring sa anyo ng murang utang o murang lupa. Ang resulta, ang mga kumpanyang Chino ay nakakapagbenta ng kanilang produkto sa mas murang presyo sa buong mundo, na nagpapahirap sa mga kumpanya sa ibang bansa na makipagkompetensya. Dahil sa sobrang dami ng gawang produkto na suportado ng gobyerno, nagkakaroon din na tinatawag na overcapacity o sobrang gawa. Para maibenta ang sobrang produkto, ibinabaksak nila ang presyo sa ibang bansa na tinatawag na dumping. Ito ay tinuturing na hindi patas na gawain. Ang mga ganitong galawan o gawain daw ay nakakasira sa pantay na labanan ng pandaigdigang kalakalan. Number 3, hirap makapasok sa merkado at hindi pantay na pagitan. Sabi ng mga matatanda, kung madali daw para sa mga kumpanyang Chino na magnegosyo sa Amerika at Europa, hindi raw ganito kadali para sa mga dayuhang kumpanya ang makapasok naman sa merkado ng China. Meron silang tinatawag na negative list kung saan nakalista ang mga uri ng negosyo na bawal o limitado para sa mga dayuhan. Kahit na may pagbabago na, madalas daw ay hindi malinaw o pabago-bago ang kanilang mga patakaran. Ito ay nagdudulot ng kawalan ng katiyakan at nagpapataas ng gastos para sa mga dayuhang kumpanya na gustong magnegosyo doon. Ang kakulangan daw ng reciprocity o pagiging patas sa pagbibigay ng access sa merkado ang isa sa mga pangunahing reklamo ng maraming bansa laban sa China. Epekto sa pandaigdigang ekonomiya at sa atin. Mga ka-VVS, ang mga isyong ito sa kalakalan ay nagdudulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Trade wars. Ang mga away sa kalakalan ay maaaring mauwi sa trade wars, kung saan ang mga bansa ay nagpapatawan ng tariffs. Ito yung dagdag na bayad sa imported na produkto. Sa isa't isa, bilang ganti, nangyayari ito sa pagitan ng Amerika at China. Kapag nangyari ito, tumataas ang presyo ng mga produkto para sa atin na mga namimili. Bumababa ang dami ng kalakalan at nagdudulot ng pagkalugi sa mga negosyo. Pagkagambala sa global supply chain. Dahil sa trade disputes, nagkakagulo ang paggawa at pagbibiyahe ng mga produkto sa buong mundo. Nagiging mas mahal at mas matagal ang pagkuha ng mga hilaw na materyales at tapos na produkto. Kawalan ng tiwala at pamumuhunan. Ang kawalan ng katiyakan sa mga patakaran ng kalakalan ay nagpapababa ng kumpiyansa ng mga nag-i-invest,
kaya nagiging maingat sila sa paglalagay ng pera. Ang mga isyong ito ay nagpapakita na ang kalakalan ay hindi lang basta pagbili at pagbenta. Malalim ang ugat nito sa mga patakaran ng bawat bansa at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang aral ng kasaysayan ay nagpapaalala na ang hindi patas na kompetisyon at kawalan ng pagkakaisa ay maaaring humantong sa malawakang tensyon kahit sa ekonomiya. Sana mga ka-BBS, mas naging malinaw sa inyo ang issue sa kalakalan ng China at kung paano ito konektado sa mga aral ng kasaysayan. Ano sa tingin ninyo? Paano ba dapat harapin ng mundo ang mga hamong ito sa kalakalan? Ibahagi ang inyong kaisipan sa comments. Salamat sa inyong pakikinig mga ka-BBS. Alam kong nag-enjoy kayo dahil legit ang kwento natin sa kasaysayan. Ang lahat ng impormasyon na narinig ninyo ay direktang galing sa mga totoong facts at pinagkakatiwalaang sources na pinaghirapan kong hanapin para sa inyo. Kaya huwag mag-alala, hindi ito fake news. Kung gusto ninyo pang maging super sleuth at makita kung saan galing ang lahat ng kwento natin, huwag kalimutan na nasa description box sa ibaba ang kumpletong listahan ng ating mga sources. Ang dami nating natutunan, di ba? Hanggang sa muli sa ating Voice and Vision Stories. Paalam!